Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Damdamin ng bawat isa, patuloy na binabago niya. Yaong sa kanya'y tatanggap na pakikinggan sa tuwinay siya. Salita niyang lilimiin, bubulay-bulayin nila upang patuloy na pagnilayan kung marapat sa kanila. Di nila pananaigin yaong damdaming katauhan. Mga kaisipan ay di marurumihan, sapagkat di kalituhan dulot niyang mainam, kundi yaong kapayapaan magsisilbing tanglaw. Sa may pangunawa ay nakaunawa, sa may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayong lubos. Kapag ika'y napag-atasan, ang nag-atas sa iyo, yaong tutup din at susundin mo. At di ka susunod sa ganang salitang tao, kundi lahat ng gagawin mo sa alang-alang mo sa nag-atas sa iyo, upang dooy tumalimakat, malugod siyang totoo. Di mo iisipin yaong sasambitin ng kapwa mo, kundi ang nanaisin mo, patuloy Ama'y pakinggan mo. Di mo nanaisin mawalay sa Kanya, kundi mimithiin mong manahan kang totoo. Sapagkat iba ang pagtuturo ng tao sa mundo at iba ang espiritong tinaglay ng tao. Ang katotohanan ay mula sa Ama at ang espiritu niya ang taglay ay totoo. Kaya't ang nasa katotohanan, Ama ang kinakamtan, ngunit ang nasa sanlibutan, di gagawin ang marapat kailanman. Kaya halina kayo, suriin ang mga puso nyo. Kung may kumikislot pang nasasakitan kayo, di paganap ang paghahari ng espiritu nyo, na tinanggap na Ama ang pinagmula nito, kaya't nagbibilang pagkatao kayo. Ngunit sinong tatanggap at aamin sa inyo? Na gayon ang damdamin nyo bilang tao. Subalit madadaya nyo baga yaong tinanggap nyo kung totoong suma sa inyo ito. O taong mahal ko, magnilay magbulay, nang di mahirapan masakitan kayo. Magpakatotoo lamang ang mga puso nyo, isip at damdamin nyo'y pangungunahang totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Habang nag-iisip at naghahabi pang isipan, nang marapat at makasanlibutan, yaong tutudluin ko'y di mawawawaan, pagkat di nyo ganang mauunawaan, sapagkat magkaiba nga ang kaisipan ng taong makasanlibutan, at yaon ang aking dinadalisay, iniibang tuwiran ng makamtan ay yaong pawang katotohanan. Subalit sino ang tatanggap kundi nga marapat, na sa puso't damdamin Ama nahahayag, yaon ang patutoong katauhay nanguna, at pinaghari yaong sanlibutan. Subalit kailanman taong sa akin na, hindi mawawaglit salita ko sa Kanya, sapagkat siya una ang mangunguna, at mapaghaharian lubos pagkatao niya. Halina kayo, magtanto kayo, magbulay o taong mga mahal ko, nang mawari nyo kung anong salita ito, at mapag-isip-isip nyo, hindi ako tao. Ngayon, kung wika ngo ay kayo'y nasa espiritu ko, mawawawaan nyo mga tinudlo ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't di magdaramdam, masasakitan damdamin nyo. Pagkus maaaliw kayo sa tapat na pagtanggap nyo, nang dahil kilala nyo ang mga nagtuturan sa inyo, yung banal na hindi nakikilala ng tao. Yamang ito'y sanlibutan ang nasa't gusto, pagkataong nangingibabaw na di Ama ang totoo. Kaya't kung tuwirang siya nga ang sa inyo, mararamdaman nyong katapatan ko. Maging ang salita ko'y mabubulay nyo, matatantong lubos yaong pinagmulan nito. Kaya't paghahari ang lubos pagkatao, mangingibabaw yaong banal na espiritu.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kayo mismo, kung tapat na ang puso nyo, at isang espiritu na kaugnay sa inyo, madaraman nyo at matatantun lubos nyo, yaong pinagmulan nyong tapat na totoo. Kaya nga't kung isang espiritu kayo, hindi nyo mawawaglit itong salita ko, bagkus mawawarit matatanto ninyo sapagkat kaiba ng mga salita nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At kailanman naman di ito ituturan nitong si demonyong mapang-agaw na totoo upang lutuhin at guluhin katao, kaya't di magtuturan ng ganito sa wika ko. At yaon ang patutuo ko na di ninyo nakikita, ngunit nakapaglalahad ng tapat at totoo. Kaya't kung damdamin nyo'y tapat ding naganap, naramdaman yung wika ko, nawawaan ganap nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat walang maghahabi ng ganitong salita at walang magkakathang isip na tao. Kaya't kung paano nyo nawawaan ito, patutuong ako'y suma sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, di madadaya yung aking espiritu ng taong huwad dito sa mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't yaon ang patutuong sumasaama kayo, salita niya'y batid nyo, tinanggap ng puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung tapat at totoo ang Diyos, na naramdaman ninyo at batid ninyo, kanya-kanya mang gampanin kayo, kanya-kanya man kayong ginagawa, kanya-kanya man kayo ng tinatalakay, ngunit kung ang puso't isipan nyo'y iisa ang nagtala, yaon pa rin ang inyong nadarama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang wika ng Ama, sulong taong totoo sa akin, ipagsumigaw mo ang aking damdamin at gawin mong marapat na ako'y tupdin, salita ko'y iyong habilin. Na huwag kakaligtaan, kanino mang nilala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sinong katauhang bibigkas nito? Tumindig kayo kung walam nyo wika ko. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon at tapat at totoo, pag-isahin na lamang ang katapatan ng bawat isa. Para nang sa gayon, anuman ang sabihin ng di totoo, ang Ama tanggulan ng bawat totoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman walang budhing titigatigin kayo, walang isip na mababalisa kayo, kahit ano pa ang sinusuong nyo, patag na tutulog kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat batin nyong pagmulat ng mata nyo, ang kaakibat nyo na'y amang totoo. Kaya't ituturo marapat gawin nyo, at kung saan dako tutungo kayo. Ngayon kung siya mismo ang kasama nyo, di mawawaglit ang salita nito, kaya't patuloy nyong mararamdaman tao sa buong kaibuturan ng puso't laman nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
Kapag may tinanguan kayo, suriin nyo kung sino. Kapag may tinanggap kayo, damhin nyo kung ano ito. Kapag kumakain kayo, lasapin nyo lasa niya. Kung maalat at maasim, matatanto ng may panlasa. Subalit kung walang pandama, ano man ang gawin sa kanya, wala nang pakiramdam, manhid patay siya. Yaon ang tawag ko sa taong bingit bulag sa katotohanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sulong tao, magnilay at magbulay kayo. Sinong katulad yung taong sasambitin niya ang winika ko, kay tapang ninong ilahad sa inyo, at saan kay sipan niyang hugutin ito. Doon matanto kayo at magnilay tao, sinong ang kausap at kaharap ninyo. Bagamat sa mata nyo'y titigay katulad nyo, yaong katauhang namamasdan nyo. Ngunit di nyo batid kung anong kalooban ko, yamang di nyo ako nakikita tao. Nekarameneyahanam! Nekarameneyahanam! At yaon ang patotoo ko, di katalinuhang tao yaong hinahayag ko. Kaya't magtanto't magnilay kayo, ang may pandama ay nakadamang totoo. Nekarameneyahanam! 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 Itong di nyo kayang tularan kailanman at di magagaya ng sinuman, sapagkat ito nabibili ng anuman at di maaagaw ng sinuman, sapagkat hindi ito pinagbibili ni hindi ito pinahihiram basta-basta lamang, kundi yaong marapat kong bahaginan, di ka man humingi, ikay sisidlan. Nekarameneyahanam! Nekarameneyahanam! Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam! Nekarameneyahanam! Kaya't ang totoong espiritong sumasa kanya't hindi huwad, tanto't batid yaong tinuran. Hache karamaleya neya haleya karamaya. Nekarameneyahanam! 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 Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Sigla't lakas ng inyong katauhan kung paano kayo ganap matanglawan. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Mapag-aralan nyo man yaong salita kung binigkas, ngunit magkaiba pa rin yaong inyong pagtupad. Kaya't doon ko nasusukat ang mga taong huwad at taong makatotohanan sa aking nilagak. Nekarameneyahanam! 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 Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Inyong pakinggan mula kay Juan. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili, hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Yaon ang mga huwad na walang pandama, na di nila batid kung sinong nagtuturan at nagluluwal. Ginamit lamang ang nagkatawang tao, ngunit espiritong taglay, yaong nangungusap sa kanila. At yaon ang patotoong may pandama ang tao na mula sa Ama. Batid ang salita niya, tunatanto ang wika niya. Kaya naman sila mismo ay nasisya at natutuwa, yamang hindi man nila nasilayan, damang-dama sa kalooban. Nekarameneyahanam! Nekarameneyahanam!
ne karameneyahanam. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Kaya siya'y tinanong nila, nasaan ang inyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya makikilala rin ninyo. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Yaon ang patotoo ng Espiritu Santo sa katauhang gamit na udyok ng Ama ito. Ngunit sinong tatanggap? Yaong mga taong huwad, hindi kailan paman, pagkat di nila mababatid, yaong nasa ng Ama na walang kaloob sa kanila. Sapagkat ang damdamin nila'y nabulag na, pinatay na ng makasanlibot at makalamang damdamin nila. Ngunit kung ang mga mismo yaong nasa kanila, mararamdamang tapat at totoo siya, kaya naman ang kapwa nilang tapat ding tulad nila. Kung tulad nga silang tapat na totoo, magkakaisa at magkakasundo tao, pagkat iisa nga yaong Ama sa kanila. Tao, yaon ang patotoo ko. Kung magkaisa, Espiritu nyo, kahit saan kayo, damdamin ay tapat pa rin ito. Totoo at hindi, lilipas ang oras na di maalala yaong nagkaloob sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't di nyo man dikdikin at pilitin kapwa nyo, parang luyang pinipitpit na tumanggap at kumatas ang mga lasa nila. Kung sinong tapat at totoong tulad nyong nagpapakatotoo, ilalagak ko rin sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya't sa laksang bilang ng nilalang sa lupa't sanlibutan, ang pawang katotohanan kakamta ng katapatan na Ama ang hinanap at dooy nasumpungan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, kaya't mapapalad kayong may pandama at ang nadarama ninyo'y nakaaliw sa puso nyo at di nakapagbigay pag-iinit pag-aalab ng puot ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngayon kung malinis ang isipan at inabutan ng kataga ay malinis yaon. Pawang tatagos manunuot sa kalamnan, pandamang mainam. O aking Ama at Ama nila, batid mo yaong sinambit at narinig nila ng may pandinig. Sapagkat dito mabibigkas ng ganang katauhang nasa mo, kundi ng iyong espiritong nilayon mo sa mundo. Kaya't kung paano narinig ng totoo, nakaaliw na kagalak ng pusong taglay nila. Kaya't halina Ama ko, samahan mo sila, aliwin sa bawat araw segundo ng buhay, itawid mo't lukuban at huwag mong iiwanan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos?
Kaya, sino po ang nakapagbibigay aliw kapag ikay nalulumbay? Sinong nagpapalakas ng iyong loob kapag nanghihina ka na sa iyong mga pinagdaraanan? Welcome, anak. Purihin ang Ama. Sadyang kung minsan kundi takdang ikay mapaaga, may mga hadlang, ngunit nakabubuti naman sa hindi ninyo namamalayan. Kahapon po kasi ay hindi ko dala yung iPad ko, yun po ang may Viber. At yung mobile ko naman, naka-open nga ang Facebook ko, ngunit walang Viber. At kung minsan ay humihina, kaya gusto ko man sagutin lahat habang ako'y naroroon, parutungo sa tutunguhan, hindi ko po nasagot lahat dahil humihina ang signal ng internet. So hanggang sa makarating kami doon sa aming tinunguhan ay hindi ko na yun naharap dahil ninamnam ko yung katuparan at kaganapang naroroon kami para naman sila naman ang makahalubilo ko at makasama. Yun ang isip at damdamin ko, wala naman dun sa mga sinasagot pa. Sa madaling salita, sapagkat doon sa Japan ay may idinatal po sa isang nangangasiwa doon na ang gagawin at kahapon ay nagmahahanap ng nag-aapuhap na makausap ako, subalit hindi ko nga po dala yung iPad, wala akong Viber. Kaya nung gabing dumating kami, dahil may tinguhan pa po kami ni kapatid na Lenny at hinatid ko pa siya sa kanila at punta pa kami ng PL, umabot ako ng tahanan, mag-11 na ng gabi. Sa madaling salita ay binuksan ko po yung iPad. May nabasa ako bukod doon sa kanilang nasa Japan, may nabasa akong message na, Apo Kunching, maari ba kitang tawagan? Nung mabasa ko po yun ay antok na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, bukas na lamang po kung kalooban mo. Sapagkat alas 12:10 na yon. Ngayon po, nadiretso naman ang tulog ko. Salamat sa Ama. Nagising ako mag-aalas 5 na. Buhay po ba ang Diyos? Ganon kabuti ang Ama. Bagamat hiniling niya sa iyong gisingin ka ng ganong oras, alam niya yung pagalang katawan mo at kailangan mo magpahinga. Kaya diretso naman. Sa madaling salita po ay nagtala po ng message. At ito po ang dinatal sa akin. Pinakuha po sa akin yung at nagtala. Anak, ito ang ihabilin mo sa kanila. Kayo raw po ay ganito, kung susunod lang kayo, kung mapagninilayan nyo, nasa sa inyo kung gusto nyo. Halimbawa ay may sama kayo ng loob, o mayroong kayong sama ng loob, o dili kaya'y may damdamin kayong di niya narapat. Sa halip na kung kani-kanino kayo magkwento, kung may cellphone kayo, itala nyo ng itala doon ang inyong nararamdaman, o kung kaya kayo gusto'y lumuhod at sabihin nyo na sabihin sa Ama kung ano-ano. Nare-release kayo, hindi nyo alam. Sapagkat parang nyo nang kinukwento sa tao yun Tama po ba? Kaysa naman daw doon sa kwento kayo ng kwento, kunwari para sa inyo'y mabuti pa pero hindi na pala nakabubuti. Ngunit dahil taong pagkatao kayong katwiran, hindi nyo alam yun. Ngunit paano po yung Amang hindi naman tao? Kaya alam niya pa rin kung ano ang damdamin at totoong damdamin ng tao, di po ba? So ngayon, sabi ko, Panginoon, sa madaling salita, inabot po ako ng magse-7. Sabi ko, Panginoon, gusto pa pong matulog. Natulog po uli ako, nahiga po ako, nagising po ako mag-8. Pagbangon ko po, naku po, Panginoon, patawad, lumagpas na naman po ako sa oras. Pasubali ko sa'yo. Ganito. Lumabas po ako. Bago ako mag-toothbrush, sabi ko, inom ako ng tubig na natural. At yun po ang ginagawa ko pagkagising ko kasi tubig. Yun kasi po tinuturo, sinusunod ko naman sa sarili ko. Totoo naman, nawala yung pagsisikmura ko. Nawala yung dati kabagin ka,
dighay ka ng dighay, gawin niyo po at nang baka mawala rin sa inyo yan. Hindi ko po sinasabing magaling ako, ngunit di ko naman sinasabing kaya ako sinasabi ito'y ako ang magaling, kundi tinuro lang din sa akin. Sa madaling salita po ay, dumating ngayon si Cecil, umiinom ako ng at kakain ako tinapay. Apo, meron po ang pasyente doon na dumudugo. Cecil, ano ba nakikita mo sa akin? Pag nasa pagkatawa ko, wag mo sasabihin yung may dinudugo dyan, may ginaganon dyan. Sabi ko, o sige, ano bang oras ang gamutan natin? Sabi ko, sabi mo wala pa ako sa kondisyon. Yan po ang patotoo. Kung wala ako sa kondisyon at nasa pagkatawa ko, hindi ako lalabas kahit kanino. Ano gagawin ko doon? Mandidiri sa dugo? Matatakot sa dugo? At hindi ko po nainom ang iniinom ko at hindi ko nakain yung tinapay na kinakain ko. Dumaloy po. At nagmensahe sa lahat ng gusto niyang mensahehan na pinagtugma-tugma na hanggang sa matapos na lumabas po ako ngayon dahil nalimutan ko na rin naman yung sinusundo sa akin, isang bata na masakit daw ang sagot ko pa. Nako, yun naman isang sinasabi mo ibang relihiyon yun. Paano niyang maunawaan ito? Dati siyang Katoliko, ngayon hindi na eka. Ngunit bilang tao, salita yaon. Ngunit bilang sa Diyos, hindi mananaig yaon. Nulabas po ako dito at sinalubong po yung ganito, eka, ganito. Hanggang sa nagkausap na ganito. O sige, eka. Paano yan? Papapasukin kita doon. May ribulto eka doon. Hindi naman eka sinasambayan. Kasi po, dati na po eka akong nagpapagamot dito. Yung kapatid ko nga, dito gumaling, sakit sa atay, di po ba eka? Ngayon po, ang sabi ng anak ko, ilabas na lang ako sa ospital at mamamatay po eka ako dito. Kaya po, dinala namin dito. Ganito, sabi niya. Paano nga kako? Ganito. Hanggang sa umiyak ang ina, ganito. At sa madaling salita po ay natapos siyaon. Pumunta naman dyan, nakita yung pinainom daw po ng gatas. Ba't painumin mo ng gatas yung mataas ang presyon? Ang pinainom ng gatas na Beer Brand yung mababa ang presyon. Sabi, pero dahil yun ang pananaw ninyo, makakabuti na rin yan. Paano kung mataas ang kolesterol? Gatas yan. Ano po? Ngunit dahil sa pananaw na mabuti, walang nakapinsala, nakabuti. Yun ang ibig sabihin na kung sakali man at nagkamali, kung mabuti isip mo, damdamin at pananampalataya mo'y tapat, nakabuti pa rin, hindi nakasama. Buhay ba ang Ama? Sa madaling salita po, nakalimutan ko na yung may message na maaari ba akong tawagan. At nang matapos po yaon ay ako'y pumasok na. Anong oras na yon? 11:10 na yata o 15. Past 10, basta past 11 na po. Dumaloy naman po ngayon at may tinatala. Ang tinatala pong maigi ay, bakit nga ba hindi mapagnilayan? Sa sarili daw po ninyo ay pagsuriin yung ganap. Kung halimbawa ay mayroon pa kayong damdaming hindi maganda sa puso nyo, na nararamdaman at mayroon kayong kinaiinisan pa kahit isa lang, o may pinagdaramdaman kayo kahit isa lang, o mayroon kayong kinaiinggitan o pinagseselosan, hindi ninyo mararamdaman lubos ang Ama. Ngunit di nyo maaamin yan dahil nasa loob ng puso nyo. Ngunit ang Diyos hindi nyo po malilinlang. Sabi ko, Panginoon, paano ko po itong sasabihin? Bakit, anak? Ikaw ba ang magsasabi o ako? Paano tatanggapin ng tao? Itaga mo sa bato. Tandaan nila
niloloko ng tao na nagsasalitang wala siyang galit po pero hindi makaharap sa kapwa niya. Paano pong tatanggapin ito? Tao lang ako. Ano sasabihin sa'yo? Nagmamagaling ka lang, di po ba? Sa madaling salita, humaba ng humaba. At tumunog ngayon ang cellphone. Nako, mag-aalas 12 na po. Kulang 1 oras na nag-uusap. Alam niyo po ba kung anong oras natapos? 1:45. Di sa Makatwid, hindi lang 1 oras, ano? At taga saan po yun? Malayong lugar. Sasakay ka ng airplane o kaya barko para makarating ka doon. At ngayon ay nag-gipoktang. Batid ko sa unang buhay mo'y matigas ang loob mo. Magalit at matuwa ka, sasambitin ko ito. Sapagkat patutunayan ko sa iyo na mamagitan ay Espiritu Santo, bagamat ang pagitan ninyo ay malayong dako. Ngunit saksi ako, langit at lupang tinatahanan ko. Tandaan mo, ito ugali mo. Sinabi po sa kanya ganon. Inamin niya, mapalad kang umamin. Paano yung iba na nagmamataas, nagmamagaling, nagmamapuri para lamang hindi makita ng tao na siya ay ganon at ganyan, palalabasin ng kapwa-tao silang ganon at ganyan. Yun po ang sinabi. Ngunit mapalad ka, na inamin mo ang totoo. Hindi mo man nakita si Constancia at di mo man nakikita, mapalad ka. Sapagkat hindi ka naman maaaring magsinungaling sa aking espiritu. Patototohanan kung tinawagan mo hindi tao, ginamit ko'y tao para sa'yo. Hanggang sa nagganito na po, ganon. At nang matapos na po kami, mahal na kapatid, teka muna bilang tao, taga saan ka nga pala? Hindi kita kilala at hindi kita nakikita pa at hindi ko alam kung taga saan ka. Mahirap naman yung bilang tao ako, nakausap kita, hindi kita inalam kung taga saan ka. Naku, salamat po sa banal na Espiritu, salamat po sa Ama. At totoong-totoo, nadama ko po siya. Etc. Hanggang sa sabihin niya nga pong taga doon siya, di na ako magtutukoy kung anong dako siya. Baka mamaya may kakilala pa siya rito, di. Tama po ba? Dahil hindi tayo maaring magpahamak ng tao at di tayo maaring manira para lamang magmagaling ka. Hindi po pwede yun. Gawing halimbawa natin ang sarili natin para na sa gayon, lagi tayong matwid sa pananaw ng Ama. Huwag na tayong magduklay-duklay pa ng sino man. Sapagkat kung tayo nagdaramdam, aminin natin. Kung tayo nasasaktan, aminin natin. Ngunit huwag tayong magmagaling sa kapwa, wala. Pero ang Diyos, nakikita tayo. Naririnig niya tayo at nababasa niya tayo. Nakakatakot siyang paglihiman. Buhay ba ang Diyos? Hanggang sa, yun na nga po. Ngunit nang dahil may message nga po ang mga lingkod sa Japan, tinawagan at sinabi, pasensya na, ganito. Ay, po, unaunawaan po namin, ganito. Kaya, ano po ibig sabihin? Yaon ang patutuo ng Ama. Kapag tinatakda mo tao at di niya gusto, hindi may tatakda. Kapag gusto mo man at di gusto ng Ama, di mo magagawa. Sa Makatwid, kung lagi naman sa tuwinang nangungunat nangingibabaw yung banal na Espiritu, kahit na anong ginawa mo, masaya ka pa rin. Maligaya ang puso mo at masaya ka. Wala ka nararamdaman. Nahirap ng loob dahil malinis ang naroroon. Hindi ka nahihirapan ng isip at di ka makapagkunwari sa kapwa mo dahil totoo ka na. Paano po kung di kayo totoo? Masasaktan po kayo ngayon. Kanino naman po kayo masasaktan? De sa akin. Kahit naman po masaktan kayo sa akin, hindi naman ako masasaktan sa inyo dahil wala akong damdamin sa inyo na nasasaktan. Kaya bahala na po ang Ama sa atin kung sino tama at tumpak. Di po ba? Gano'n na lamang ang katwiran ko. Hindi po ako mag-iisip ng
negatibo, sapagkat alam naman ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, di po ba? Pero wag nating isang pananggalang na alam naman ng Diyos ang ginagawa ko, lagi mong bagkasyon. Ay, ayaw po ng Diyos yan. Ayaw ng Ama ang laging sasabihin, alam naman ng Ama ang ginagawa ko. Alam niya nga, kaya nga tinutuwid ka eh. Buhay ba ang Ama? Walang banal po. Kaya bawat isa, laging isipin may kamalian, may kasalanan, para magsisi tayo at magpatuwid tayo sa Diyos. Ngunit pag inisip po natin wala tayong mali, wala tayong kasalanan, di tayo maitutuwid. Maging ang kapwa natin. O kung nagtutuwid ka sa kapwa mo, ikaw mismo ayaw magpatuwid sa kapwa mo na mas mahigit sa iyo, eh di ikaw rin di maitutuwid ang kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba, halimbawa, ang apo mo tinutuwid mo, eh yung anak mo hindi naman maituwid sa iyo. Susunod ba yung apo mo? Hindi. Tama po ba? Kaya ano po ibig sabihin ng Ama? Hanggang sa dumating na naman itong habang naggagayak po ako, nagkukwento. Nandun po pala si kapatid na naghihintay. Naku, kapatid. Ay, apo, hindi ka pa naliligo. Naku, hindi pa. Nagmamadali ako. Diyos ko, late na naman. Ganito. Kasi kako, may kausap ako. Ganito. Eh, habang paakit kami, nagkukwento na, apo, kaganda po ka ng palabas sa... Ba yun? Maalala mo kaya? Ang ganda ng istorya. May tao po palang ganyan. Ganon. Yung po kang iniwanan. Tapos po nanalo ng loto. Sunod-sunod. Ganon. Yung mamam po, hinahanap ang ganon. Ganon. Kaswerte naman. Ay, talaga ka akong ganon, kapatid. Napakapala niya. Kasi kako, mababa ang loob niya. Kasi ganito. Hanggang sa, nasa taas na kami. Sige, kapatid, maliligo. Alam niyo po, naliligo ako. Itong binabalik sa akin ng Panginoon. Naririnig niya po tayo. Yaon ang patotoo ko, anak. Kung anong kaganapan noon, maaring maganap ngayon. Tulad ni Jose. Iniwan ng mga kapatid niya. Subalit, ang kaibahan naman ng kinukwento ng kapatid mo, tumama sa loto, nasunod-sunod ito. Ngunit si Jose naman ay ginawa kong pinangasiwa at naging daan para sa kanyang mga kapatid. Yaon ang tanda ng kababahan, anak. Yaon ang tanda ng pagtanggap at pagmamahal. Bakit po ito'y binahagi? Marami pong tao, kunwari mababa ang loob, pero hindi naman. Batid pa rin ang Amang kataasan. Hindi po ito malilihim. Hindi ito malilinlang. Ang tunay na pinagmula ng buhay. Ang Diyos, siya po iyon. Siya po iyon. At ano pa po ang dinatal? Tandaan mo, anak, ito ang patotoo ko sa'yo. Kahit sanda ko, bumaon ka ng tubo, magbaon ka ng tubo, may makukuhang tubig. Ngunit hindi lahat ng makukuhanan ay malinaw. At hindi lahat ng makukuhanan ay malinaw na may malasang masarap. Mayroong malinaw, ngunit mapakla. Merong malinaw, ngunit mataba, ngunit meron kang malinaw, ngunit maalat-alat. Meron kang malinaw, ngunit mabuhangin. Meron kang malinaw, binaybay na po. Subalit ang tunay na handog ko, malinaw pa sa tubig na kinukuha nyo sa poso. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung tatanggapin lang at totoo ang tao, naku, sino ba nga ang tutungo dito na hindi makakadama? Kaya lang anak, hindi makakadama ang tao rito, hindi lang matanggap ang sarili, totoo, dinadaya ang sarili. Paano po ba pandaraya ng sarili? O sige po, kayong nagsasabing nagpatawad na hindi pa naman totoong nagpatawad, ano po ba damdamin nyo? O madadaya nyo po ba ang Diyos? Kaya napakahirap dayain ng Diyos. Ba't ka dadayain mo pang Diyos? Kaya ako po, hindi ko sinabing banal ako, hindi ko sinabing matuwid ako. Pero hindi ko nalilinlangin ang sarili ko. Nagpapakabuti ako sa harap niyo, hindi pala ako mabuti. Ewan ko lang sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Ang sabi nga, tandaan mo,
Kapag nakapagpagaling ka, anak, hindi ikaw ang nagpagaling. Ngunit pakatandaan mo, may taong gumaling ang mga tao sa kanya dahil naniniwala lang at nagtitiwala. Ngunit hindi ako mismo yaon, ginamit lang ang pangalan ko. Maraming ganito sa mundo. Kaya darating ang takda, magaganap yung sinasabi kong, Panginoon, Panginoon, ako po'y nangaral. Panginoon, Panginoon, ako po'y nanggamot. Umalis ka sa aking harapan. Kailan may di kita nakilala. Magaganap po palayaan, kaya nakakatakot, manlin lang sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay wala ng pagkabulat, wala ng pagkapakli, magaganap at magaganap ito. Kaya yung mga naggagamot, ibigay ang katapatan sa Ama. At yung mga mangangaral, miling kayo sa Ama na huwag kayong mga huwad. At huwag mandaraya. Dahil alam naman po ng ating Ama ang tunay na layunin ng bawat isa. Alam naman po ng Ama ang tunay na damdamin ng bawat isa. Ngayon, para po tayo ay tayo mismo ang masiyahan at magalak sa damdamin natin kahit saan tayo naroon, kahit saan tayo magpunta. Hindi natin dinadaya sarili natin. Tayo rin ang makikinabang. Ba't gagawin pa natin ang panluloko, di po ba? Kaya, ayaw ko na. Sabi ko nga po sa Panginoon, Panginoon, kung hindi naman ikaw, ayaw ko na. Ayaw ko. Bakit? Ano silbi ng ginagawa po natin kundi ang Diyos ang nasa atin? O de sayang po. Kaya magalak tayo kung tapat tayo sa Diyos. At kung tapat naman po tayo sa Diyos kahit sino makakaharap nyo. Pakatandaan po ninyo't itaga nyo sa bato bago kayo lumisan, itanim nyo sa puso nyo. Yan po ang totoo niyan. Sapagkat yun ang damdaming binigay sa iyo ng Diyos. Makakaharap mo, makikita mo lahat ng kapwa mo na may galak ang puso mo. At di parang alingas-ngas ka, parang balisa ka, parang inis na inis ka't iritang-irita, at parang kaplastikan ng pakikitungo at pakikiharap mo. Dama po yan ng Diyos, hindi malilihim. Ngunit ang taong walang pandama, hindi yan mararamdaman. Ngunit ang may pandama, mararamdaman din yan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, masarap po ba ang Diyos na magmahal? Totoong-totoo po. Pero dahil tayo'y anak lamang, hindi natin kaya yung kanyang kapangyarihan at di natin makukuha lahat yan, binhaginan lang tayo. Kaya pahalagahan natin ang bahaging iyon. At upang maging kalugod-lugod tayo, gamitin natin sa mabuti at sa totoo na mula sa kanyang damdamin. Pero hindi po natin kayang lokohin ng Diyos, di po ba? Hinding-hindi. Kaya, ano ngayon ang nararamdaman nyo? Masaya ba kayo? Kung masaya po kayo, ang Diyos ang nasa inyo. Bakit ko kayo tinanong? Sapagkat di ko po mapapasok ang kalooban ninyo. At di ko nadarama ang kalooban nyo, ngunit ang Diyos nadarama kayo. At maging ako'y daman-dama niya. Kaya, patuto lamang na kayo, hindi ko kilala sa unang pagkatao nyo at maging ngayon, pangkasalukuyang pagkatao nyo. Ngunit ang Diyos na ating tinatawagan, kilala lahat tayo. Bakit natin siya dadayain? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kung kaya lang po naman tayo magpapakabuti, kung may hinihingi lang tayo, hindi rin tayo totoo. Kaya, kahit may hinihingi o wala, magpakabuti pa rin tayo. Ngayon, kung pipili lang naman kayo ng kapwa nyo tao, mamahalin at kung sino napapasunod ninyo at kung sino yung nagmamahal sa inyo, yun lang naman ang gusto ninyo, hindi rin kayo totoo. Kaya naman, kahit hindi mo gusto, mapipilitan mong gustuhin dahil ang Diyos nasa sayo. At yun ang patotoo kapag tinanggap nyo ng Diyos, pati puso mo'y gumugusto. Ngunit kapag hindi gumugusto yung puso mo, huwad ang puso mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Gusto niyo po bang matawag kayong anak ng Amang totoo? Humingi po kayo ng puso niya ang maging kalapat nyo.
Sa puso po niya, doon kayo dumama. At kayo mismo makapagsusumigaw, masarap pala ang dihuwad at mapagpaimbabaw. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ba, parang wala dito ni Re. Yan. Wala dito niyan. Patuto lamang ng Ama. Kahit ang wala dito, pwede niyang idatal, ano? Oh, naku, Saudi Arabia. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo. Sa Pilipinas na po galing ito. Ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. Yan ang patuto. Kapag ang isang bagay ay may timbang, malayo nararating kapag hinagis mo yan, sapagkat di siya pinapadpad ng hangin. Tanda ninyo, kapag ikay hambing sa ipa, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Subukan ninyong iniitsa sa inyo, tinahagis ay magaan. Patuloy na sa inyo'y pinaaabot. Sulong ang hagis at malakas, ngunit hindi sa inyo makaabot. Yaon din ang pananampalatayang mahina, hindi kayo abutan ng galak. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Subukan din ninyo kapag kayo'y nakatanggap ng bungkos at sagumpol, kundi kayo matuwa. Subalit subukan nyong isa-isa, minsa'y wala pa ang dumatal sa inyo, lumbay na puso nyo'y nakakamtan nyo. O tao, kung sa tuwin ay sama kayo, di katitigangan kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Sapagkat ang Ama'y maraming paraan siya.
na di pamamaraan mo at gagawin mo tao. Kaya't kung sa tuwina'y siya ang sa puso mo, manalig kang di ka mabibigo kailanman, taong mahal niya. At kung siya nga lamang ang nananahang totoo, pag-asa mo'y buhay, di ka malulumbay, patuloy mong gagawin sa kanya'y manghawakan, hanggang isang araw ika'y nagtagumpay. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung batid nyo yaong mga katagang ito, bakit nalulumbay kayo? Di bagat wika ko'y manalig ka tao, kung Ama mong sa iyo, di malulumbay, di mapibighati, di magdurusa, puso mong napighati. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung batid mo yaan, umasa ka sa tuwina. Kung batid mo yaan, manalig ka tuwina. Kung batid mo yaan, pananalig mo'y totoo, sa Ama'y ilagak mo nang magawa niya. Yaong di mo kaya, na kayang-kaya niya, yaong wala sa'yo, na mayroon siya. Pagkat siya ay tapat na Ama nyo, ginagawa ang marapat kahit kanino. Kung puso nyo'y ganap na siya ang tinanggap, magagala kayo't mahihiwaga ang ganap. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, yaon ang sa tuwina'y panaligan nyo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, pagkat Ama'y buhay na totoo. Alam kong may kaisipan kayong taglay, gamitin nyo sa totoo at marapat, upang kailanman di kayo madimlan at di inyong maramdaman takot sa buhay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, kaya't habang tinutuwid kayo, makinig sa pagtutuwid ko. Habang inaaralan kayo'y magalak ang puso nyo, sapagkat mas mapalad yaong pinaaalalahanan kaysa nalimot at di na maalala. Yaon ang pawang katotohanan, aking mga minamahal, kung tuwirang kayo'y totoo, Ama'y sa inyo. Nekkarameneyahanam, sapagkat kayo'y minamahal at di iniiwanan, lamang di nyo maramdaman na tuwiran. Kaya't kapag siya'y tinanggap nyong lubusan, tuwiran nyong mapapatotohanan, siya'y buhay sa inyong buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, 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 sapagkat tigang man ngayong oras at araw na ito, yaong pusong sinasalukan mo, kapag pinabalong niyang tubig patungo roon, pagbomba mo'y luluwal, yaong sasalukin mo. Yaon ang Ama, nakagagawa ng di mo nakikita. Kaya't kung kilala nyo, pagtitiwala nyo'y buhay at di mapaparam habang may buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Ay, iba na naman itong kulay na ito. Parang nalaglag na, namutla, ano. Parang anemic, ano. Parang alanganing, para bagang yung dugong 50-50.
Parang yung pananampalatayang 50-50. Ano? Maging sa Makopa pala, mayroong 50-50? Di po ba? 50-50? 50-50 nasa kalinisan, 50-50 nasa pagmamahal. Pinasok ng 50-50. Kaya may uod, kaya siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pag ngina tayo, ay gamot kahit ito, gamot. Kahit sinabing gamot, tingnan mo rin ha. Baka may uod. Ano po mensahe doon? O inumin mo kahit ito, inumin mo, gamot yan. Yan ang nakapagpagaling sa akin. Magkaiba pala sila ng sakit. Ba't teka ako hindi gumaling? Lumala pa yata. Ba't ininom mo? Nagpasuri ka ba sa doktor? Nagtitipid po ako. Ayan, lalo ka na palala. Boy, iba nga ma! Mga minamahal, magnilay, magbulay kayo. Suriin nyo lahat ang kinukwento sa inyo. Kung ito istoryang kotsera o totoong istorya ng buhay nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Aba, kaganda ng kulay, ano? Alanganing puti, alanganing rosas. Tingnan nyo po, sa Makopa, ilan ang kulay? May berde, may violet, lavender, ano? Yung parang, hindi siya violet color, na parang nag-aagaw ng maroon violet. Yan, ano? May pink, ano pa? May puti. Parang hindi puti rin. Yun nga, may green, may white, may pink, may lavender na maroon, at may ano pa. Eto nga, parang hindi ako maniniwalang puti ito kasi may kulay. Di po ba? Kaya, alanganin siya, para bagang dugong 50-50, ano? Yun ang pananaw ko sa kanya, parang dugong 50-50, alanganing anemic, alanganing leukemia. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Parang yung pananampalataya, maagaw-agaw na mamatay at mabubuhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag pinanaig mo yung namatay, patay ka. Pag pinanaig mo yung nabuhay, buhay ka talaga. Ano ibig sabihin nun? Buhay ang pananampalataya mo, buhay ang lahat ng pag-asa mo, ngunit patay ang pananampalataya mo, patay ka talaga. Buhay ba ang Diyos? Wala kang pag-asa. Tama ba, kapatid? Salamat naman at natama. Sige. Buhay ba ang Diyos? Kapatid. Itong malaki bibigay ko sa'yo. Ayan. Sabi ng asawa mo, pwede ko bang sabihin dito na naririnig o bubulong ko na lang? Mamili ka, bubulong, paririnig. Bubulong. Ay, nahihiya siya. Hindi ko nabubulong, mamaya na. Nangangati Tuwa-tuwa ako diyan. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran ko'y laging buhay yan. Kayo rin. Kung buhay siya, laging, alam niyo po, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, may sinyalis sa inyong buhay Laging may buhay na patutuo siya sa inyo kung nakikita niyo lang Ngunit kapag hindi nyo alam yung buhay na patutuo niya, naku, lagi kayong daing ng daing at hinaing ng hinaing, hindi kayo masyahan. Subalit kapag kayo ay nasa Kanya at kayo po ay nagpapatotoong siya buhay sa inyo, lagi po kayong hindi nahihiling. Ano na lang? Pupurihin na lang at pupurihin at pupurihin at pupurihin. At ang hinihiling nyo, hindi inyo. Sapagkat alam nyo nang nasa Kanya na kayo Hindi nyo na hinihiling ang sarili nyo. Minsan na maghapon, isang linggo, isang buwan, hindi nyo naalala, ako nga pala'y walang nahiling sa sarili ko Pero hindi ka naman pinababayaan kahit hindi ka humihiling sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Sino hinihiling nyo? Ba't di nyo subukan? Hilingin nyo ang kapwa nyo at huwag ang sarili nyo. Tingnan nyo kung di. Nasubukan nyo na ba yan? Hindi yata nangyayari yun. Araw-araw, Diyos ko, pagalingin mo ako. Diyos ko, pasayin mo ako. Diyos ko, puro Diyos ko na lang. Sabi ng Ama, masakin. Alam kong may magagawa ang Ama. Mabukulan na ba kayo? Ay!
Hindi po pwede. Nakitawa. Mabukulan ang puso. Madurog ang bato. Mabunot ang tinik. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang yung pinagugugunitan ninyo. May magpapasa ng cross niyan, may papapako-pako pa, nagbago kaya? Nako. Sana, sabi ng ama, nawa. Nawa. Nawa, ne. 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 Neno. Nano. O, sige po. Aba, magkabungkos. Abay, nalaglag. Naku po, kulang sa inyo eh. O, Cecilia, bahala ka na mamigay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, buhay po ba ang Diyos? Itinuturo sa inyo kung paano kayo maaaliw, kung paano kayo sasaya, kung paano kayo lalakas, kung paano kayo aasa, kung paano kayo gagaling. Ayaw niyong pakinggan eh, di bahala kayo. Eh, ba't po sinabi niyo ayaw namin pakinggan? Eh, kung nakikinig po ba kayo, di araw-araw masaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Tama ba? Ay, nako. Pag nagbasa ka ng Biblia, halimbawa, nagbasa ka ng Biblia, no? Binasa mo. Ganito, ganito, ganito. Wala ka nadama. Pero minimorya mo. May napala ka ba doon? Ha? Minimorya mo yung mga verse. Verses, mga verse. Eh, hindi ka naman nakadama. Nagmemorya ka, napagod ang utak mo, bandang huli, loko-loko ka. Buhay ba ang Ama? Tama ba? Pero alam niyo po ba, kung pinag-aaralan niyo yan, sinasabuhay. Nako, sigurado. Siguradong sigurado. Eh, kaya lang talagang sigurado ang tao'y talo. Bakit? Hindi naman kasi lahat na nag-aaral diyan nakikipagtotoo. Nakikipagpaligsahan lang, nakikipagyabangan. Eh, paano kang magiging tapat niyan at totoo? Hindi pinaglalabanan yan, hindi yan pinakikipagpaligsahan at hindi yan pinagmamagaling. Iya'y nililihim. Buhay ba ang Ama? Nililihim. Nasa iyo ang Diyos, ngunit pinakikita mo sa gawa, hindi sa salita. Yun ang ibig sabihin na nililihim. Ano po? Hindi yung nilaladlad mo nga, nilaladlad mo, pinakikita mo, magaling ka, magaling ka, magaling ka, magaling ka. Hindi ka naman pala magaling sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Ama? Oh, eh bakit kung tunay na maka-Diyos? Hindi ba? Eh meron pa nga tao eh, madaan sa harapan mo eh, parang hindi ka nakita eh. Pilit mo nang gaganyanin eh. Gaganyan ang mata. Aba, na paano? Bumaligtad sana lieg. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Dapat niyong pagsuriin yan. O, hindi ba nagaganap sa buhay niyo yan? Literal na binabasa niyo ang Biblia, pero yung nagaganap sa buhay niyo, natural, realidad. Itong sinasabi ko sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, o, hingang malalim, hingang malalim, hingang malalim. Oh. Huwag kayong tutumbok ng ibang relihiyon at huwag kayong maninira ng kapwa nyo sapagkat hindi ang kaligtasan ay relihiyon. Ang kaligtasan sa gawa nyong kabutihan na bukal sa puso nyo, hindi pakunwari lamang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Wala rin kayong itatanong. Wala kayong tanong. Eh, wala tayong maitatanong sa Diyos. Gumawa na lang tayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Tingnan nga po ninyo kung sarili nyo'y masaya nga. Eh, paano po namin makikita sarili namin eh, wala kami salamin? Aba! Damhin nyo nga sa puso nyo, hingang malalim. Masaya ba kayo? Hanggang kailan yan? Hingang malalim. Maluwag ba sa damdamin? Hanggang kailan yan? Hanggang mamaya.
Bukas iba na naman. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti na nga mga kay dakila niya, mabuti nga po ba siya? Tapat nga po ba siya? Totoo po ba siya? Ito po ang dinadatal. Bakit nga ba ganun ang ugali ng tao, no? Halimbawa sa mag-asawa, mapaghanap ang babae o kaya ang lalaki. Kung sino mapaghanap sa kanila, patuloy na hinahanap yung hindi niya makita sa asawa. Ngunit yung magandang ginagawa ng asawa, hindi niya makita. Kaya naman wala nang ginawa kundi maghanap ng maghanap. Kaya hindi niya mapasaya at mapaligaya ang sarili niya. Pati asawa niya ay laging galit siya. Pag pareha silang mapaghanap, patuloy silang magsasabong. Ngunit tandaan niyo po, kapag ang isa'y mapaghanap at yung isa'y matimpiin, makapagtitiis. Ngunit kung hindi parehas, patay, hiwalay kayo dyan. Buhay ba nga ma? Ganun din po sa magkaibigan. Ganyan din sa magkapatid. Dapat kung nasa matwid at totoong ugali ang tao'y mabuti, huwag kang mapaghanap. Huwag kang humanap ng hindi mo dapat hanapin. Ang una mong hakbang na gawin, hanapin mo ang Diyos, tanggapin mo siya. Kilalanin mo siya, magsabuhay ka sa Kanya. At kapag naramdaman mo siya at naisabuhay mo na, naku, ugali mo ibabaguhin. Sasabihin, nagbago ako, nagbago ako, nagbago ako. Sinuri ng Diyos, walang nabago. Di ba nakakahiya iyon? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa kapwa mo, ano ba? Hindi ka naman mamamatay kahit na ikahiya ka. Pero sa Diyos, tandaan po ninyo, kapag siya ang nagkaila sa iyo at hindi kanya tinanggap, patay ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa Kanya magpakatotoo at magagawa niyong magpakatotoo kahit kaninong kapwa niyo. Sa Kanya maging tapat at magagawa niyong maging tapat kahit kaninong kapwa niyo. Sa Kanya magmahal at mamahalin niyo ang kahit na sino. At pakatandaan ninyo, kapag siya na ang tinanggap niyo, papatayin niya na yung damdamin yung pagkatao at bubuhayin niya ang kanyang kalooban. Kaya naman, masasabi mo, Diyos ko, lagi na lang ba ako nagpaparaya? Sasagot naman sa iyo ng Ama, mapalad kang nagpaparaya kaysa mandaraya. Buhay bang Ama? Kapag halimbawa, totoo ka na tapat sa Kanya, Diyos ko, lagi na lang ba ako magmamahal? Mapalad kang nagmamahal kaysa ikaw ay itakwil ko. Mamili kayo ngayon. Mahal ko naman ang Diyos paano mo siya minahal? Sumusunod naman ako sa Diyos paano mo siya sinundan? Paano ka sumunod? Magnilay, magbulay, huwag maging sinungaling. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, madaling magsalita, mahirap magsagawa. Madaling magsalita, mahirap magsagawa. Ngunit bilang tao yan. Subalit kapag ang Espiritu, tandaan ninyo, walang mahirap, lahat ay magaan. Kaya kapag nasa inyo ang Espiritu, mahirap para sa inyo, magaang ginagawa niya sa inyo. Buhay ba ang Ama? At yaon ang patotoo, nasa Diyos, Espiritu kayo. Salamat, katahimik niya na. Mabuti ka pa nanamnam naman diba? Nasusuri ng Diyos yung numanamnam. Nasusuri niya yung bahala ka. Pag nangungusap ka, ganyan din ang gagawin sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya po ba kayo? Kung masaya kayo, anong dapat niyong nakamtan ngayon kung masaya kayo? Kaya wala na kayong sakit. Espiritual ninyong pamumuhay ay buhayin niyong tuwiran at patuloy kayong lalakas ang kalooban. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal.